Ano nga bang nangyayari kapag ka nagsa-sell short tayo at paano nga ba tayo kumikita kapag ka lalong bumababa yung market, no? So ayan po kasi yung tanong ng karamihan ng mga baguhan sa trading, nalilito sila na bumababa na nga daw yung presyo, kumikita pa daw. So ito po yung sell short na tinatawag. Ngayon, dito po muna tayo sa buy long, no? Ang buy long po kasi, ito yung pag bumili ka ng mababa, ibenta mo ng mataas, that is the profit, no, in between of that. Ngayon, kapag ka naman bumaba yung presyo, syempre malulugi ka sa buy long na entry. Okay? So, sa sell short naman po, kasi, okay, you are actually borrowing financial securities, no, or financial assets in units or in shares, no. Halimbawa po, dito tayo sa stock market, no. So, which is basically kapag ka nanghihiram ka ng shares, no, sa mga exchanges po yan, no, sa mga brokers. So for example, nag-sell short ka or nanghiram ka, okay, nagborrow ka ng 10 shares, okay, sa company XYZ at price nito $50 per share. Ngayon, dahil nanghiram ka, meron ka ng shares, sinesell mo agad ito, di ba? Sell short, no? So, nanghiram ka para ibenta, no? Which is, nabenta mo ito sa halagang $50 per share. Ngayon, pag bumaba yung presyo, no? Yung share price na yon, which is naging, let's say, $45 per share, ang gagawin mo doon is, pwede mo siyang i-buy back, and the difference between the $50 the selling price and the buyback price of $45, the difference in between, that is your profit. So, ganun kumikita po sa sell short kasi binabuyback mo siya kasi ibabalik mo na ulit yung shares na hiniram mo. So, ngayon, paano naman coach kapag ka tumaas? Syempre, baligtad, no? Sa sell short, kikita kapag bumaba, pero syempre, pag tumaas, lugi ka. Kasi sa sell short, nang hiram ka ng share at $50 per share, pag tumaas ng 45, pag binayback mo yon, lugi ka ng $5. Kasi nga, binibili mo siya sa mas malaking halaga pero binenta mo lang ng $50, no? Nakukuha yung essence, no? So, basically, in a form of derivatives contract yan. Diyan na nga po papasok yung futures trading, yung perpetual trading, options trading, no? Kasi pwede tayong mag-put and call, pwede tayong mag-buy long, or it's either sell short, no? May mga perpetual trading. So, ganun po nangyayari, no? Kaya ibig sabihin, sa buy long, using your own equity, no, to buy those assets, and sa sell short, nanghihiram ka muna sa platform or sa broker, and then you buy back, and then you return the shares, no. At yung difference nun, yun dun ka kikita, no. So syempre pwede ka rin malugi pag tumaas yung presyo, pero mas kikita ka sa sell short syempre naman pag bumaba yung presyo. So yun lamang, follow for more.